Good afternoon. Let's hear yung salita ng Diyos ngayon. And I would like to use itong illustration na ito just to get your attention. At nawa, I really would be having your attention hanggang matapos ang preaching na ito. And I'm excited to preach this because this is the final message natin sa Ephesians. Hindi ko nagawa na bilangin kung ilan yung inabot ng ating series na ito, but we are grateful sa Panginoon to reach itong pagkakataon na ito. I would like to use this na pagkatapos ng mga movies, madalas na hindi natin pinapansin yung credits. Yun, di ba? Yung mga credits na sa dulo ng mga movies, kasama pa rin yun dahil doon kinikilala sino yung mga casts at yung iba pang mga mahalagang mga tao behind the scenes or behind that movie. So, pero mayroong pinapanood dito dahil baka mayroong lumabas na post-credit scenes. Ito yung mga patikim doon sa possible na mangyayari sa susunod na movie. Kung mayroong susunod, doon ipapakita ano yung parang susunod. O parang ma-tempt tayo na abangan for the next year yung lalabas na movie. Part 2 maybe or prequel o sequel ang tawag doon. Sa ating pagbabasa ng New Testament epistles, usually ay mabilisan lang nating binabasa yung mga letter, di ba? Yung mga letter endings kasi parang paraan lang ito or customary way of ending ang ancient letters na walang masyadong bearing sa nilalaman ng sulat. Parang tingin natin, parang pare-pareho lang siya, benedictions, at saka mga final greetings. So parang tingin natin, sige, basahin ko na lang ito at wala akong masyadong makukuha dito kasi parang ganito rin yung nabasa ko sa ibang mga letter. Mga ending ng letter ni Pablo usually. Pero we know na all scriptures are given by inspiration of God and is profitable for doctrine, teaching, and instruction. So, maging dito ay may makikita tayo. In fact, dito sa closing part ng Ephesians, ay ipapakita ni Pablo yung glimpse ng nilalaman ng puso niya towards sa mga taga-Efeso. And as we ponder on it and consider its context, we will know that it is a heartwarming ending. Sobrang konti lang. It composes only of 4 verses. Pero makita natin dito, binuksan ni Pablo yung kanyang puso sa mga sinusulatan niya dito. At mas malalaman nila ito kung katulad nila ay makikita natin kung ano yung background nito. Ano ba yung kalagayan ni Paul dito? Ano ba yung pag-aalala na meron sa mga taga-Efeso towards Paul dun sa kanyang kalagayan? And dito ay napakaganda nito. And I am excited really to preach itong message na ito. Although hindi ito agarang natapos, na excite lang tayo habang binabasa ito, pero hindi naman ito, baka isipin nyo na last week pa ay tapos na ito. Pero I'm really praying na nawa maging pagpapala ito sa atin. I would like you to read with me ang Ephesians 6:21 to 24. Just follow me sa inyong mga mata. So that you also may know how I am and what I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are, and that he may encourage your hearts. Peace be to the brothers, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. May God bless yung pagbasa ng kanyang salita at nawa ay pakinggan natin ito as it is being unfolded sa atin. So, nagagalak po tayo na nakarating nga tayo dito sa closing section ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Yung last series natin, yung doon sa standing firm, tinawag natin yon na closing challenge niya. Nasa closing na pero still
si Pablo ay nagbibigay pa rin sa kanila ng challenges sa kanila. Nandoon yung reminder of their spiritual warfare, and then yung armor of God na binigay ng Diyos sa kanila to utilize them. And of course, to be prayerful. Yung last na message natin is about prayer. So, kung yun ang closing challenge, itong binasa natin, ang pinaka-closing section ng sulat na ito. At kapansin-pansin dito, kumpara sa ibang mga closing sections ng mga sulat ni Pablo sa ibang mga churches, na typical na mahahaba or mahaba-haba yung personal remarks at greetings, pero iba ang closing section na ito dahil isang sentence lang ang personal remarks nito at wala itong greetings. Yung personal remarks lang dito is kinommend niya lang dito si Tychicus. At walang greetings para sa kanila. Compare natin ito doon sa Colossians na, by the way, ang Colossians ay halos pa kasabay lang na isinulat or magkasunod na isinulat ni Pablo sa prison. In fact, ang bearer ng Colossians at saka ng Ephesians and even Philemon ay si Tychicus together with Onesimus. So, kumbaga parang identical ito. In fact, doon sa chapter 4 ay makikita na word for word. May sa 4 verse 8, word for word na verbatim na parang magkapareho yung ating text at saka yung Colossians chapter 4 verse 8. At dun sa Colossians, sa chapter 4, 10 to 18, makikita natin may 5 or 6 na binanggit na pangalan si Pablo na nais bumati sa mga taga-Colossians. Binanggit niya yung pangalan ni Aristarchus, si Mark, si Justus, si Epaphras, si Luke, and maging si Demas. They all wanted to greet the Colossians. At gusto niyang ipaabot yung pagbati niya sa buong church ng Laodicea. Pero dito sa Ephesians, walang binanggit si Pablo na greetings. At dito sa pagbabasa nito, ito yung sinasabi ko na parang binabaliwala or pwedeng mabaliwala lang natin ito kasi hindi natin huhukayin, titingnan talaga ano yung nasa loob nito. Magkakaroon tayo ng wrong impressions na isipin na parang indifferent si Pablo or wala siyang personal acquaintance sa mga taga-Ephesians. Compare sa Colossians, hindi naman siya ang nag-build, tatag talaga ng church sa Colossae, pero yung Ephesians, siya yung nag-build talaga dito. Siya yung nagtayo or nagsimula ng gawain sa Ephesians. So we suppose na mas marami siyang kilala dito at mas heartwarming yung kanyang final greetings. Dapat marami siyang mga pangalan na masasabi dito, pero wala siyang binanggit dito. Parang wala siyang personal acquaintance at kaya wala siyang masyadong gustong sabihin na personal na remarks sa kanila at mga pagbati. Yun yung maaari nating isipin. Parang, sige, para matapos lang ito na yung ending. Pero hindi po ganon. Ang katotohanan, sobrang daming gustong i-share ni Pablo sa kanila na sa sobrang dami, hindi na magkakasya sa ending ng sulat na ito. Kaya ang ginawa niya is, inutusan niya si Tychicus bilang kanyang representative upang verbally nasabihin ang mga ito, yung kanyang mga gustong sabihin sa kanila. Anong kalagayan ko? Anong ginagawa ng Diyos sa akin? Ako ba'y nalulugmok? Ako ba'y may pag-asa? Ako ba'y niluluwalhati ko pa rin ba si Kristo? Lahat yun ay sabihin mo sa kanila at maging yung mga pagbati din. So, verbally sasabihin ito ni Tychicus. Ito yung mababasa natin dun sa verses 21 to 22. Sinabi niya, so that you also may know how I am and what I am doing, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. So madaming gusto niyang sabihin. Paano kaya ito? Marahil siya rin yung magbabasa nito sa Ephesians, pwede na
habang binabasa niya, may magtataas ng tanong, kamusta na po siya? Parang ganon. Ano pong ibig sabihin nito? He will tell everything, maaring ganon. Or sa dulo ng pagbasa ay tatanungin nila, so how is Paul doing? He is asking our prayers, di ba? He's asking our prayers na ibukan niya yung words ay maibigay sa kanya in opening his mouth for the gospel. Kamusta na siya? Pwedeng ganon. And then, Tychicus will tell, eto ang kalagayan ni Pablo. Gusto niyang ikwento ni Tychicus yung kalagayan ni Pablo. Ano ba yung kalagayan niya? Primarily, nakakulong. Situation niya is nakakulong. Pero hindi para maawa sila. Hindi ang gusto ni Pablo dito, maawa sila sa kalagayan ni Pablo, kundi ma-encourage sila. Tapos yung benediction niya sa kanila ay puno ng mga wishes ng blessings mula sa Diyos. Peace, love, faith, and grace. Lahat ito ay mag-flourish nawa sa kanila. So this is far from being indifferent. At gustong tapusin na lang yung sulat. Punong-puno ito ng pagmamahal. Pinapakita nga dito yung glimpse ng puso ni Pablo para sa kanila na punong-puno ng concern. Alam ni Pablo na aware sila sa kalagayan niya sa Rome. He is in Roman custody. They know it. He is in chains. And then yung pressure ng impending trial nandoon. At nandoon din yung inability to travel. Siyempre, itong tao na ito, gustong-gusto niya nagta-travel to preach the gospel as a free man. Pero ngayon ay in chains siya, literal na in chains, na nakatali talaga, nakatanikala talaga, ang end-to-end. Ang end ng chain ay siya, and then on the other end is a soldier na nagpapalitan sa by schedule, araw at gabi. So maaaring iniisip nila mga taga-Epeso, dahil sa mga ito, ay hindi na magagawa pang intindihin sila ni Pablo. Ang iniisip nila, siguro si Pablo ang iniisip na lang punong-puno ang isip niya ng pag-aalala doon sa kagustuhan niya makapag-minister, sa kalagayan niya makalaya, yung kakainin niya araw-araw at yung makakasama niya personally dito sa kanyang predicament, dito sa mahirap niyang kalagayan sa prison. Maaring iniisip ni Pablo ay yung mga personal niyang kalagayan at pangangailangan. Maaring yun ang iniisip. At kumbaga, yun ang nasa isip ng mga taga-Ephesians. Kasi ikaw nga naman yung nasa kulungan, iisipin mo po ba yung ibang tao? Diba? Parang gano'n. Normally, ang iisipin niya is, ano yung kalagayan ko na ito? Paano ako ma-entertain yung sarili ko habang nandito sa bilangguan? Pero makikita natin rito na ang concern pa rin ni Pablo ay hindi ang sarili niyang welfare, kundi yung sa kanila. Their welfare pa rin. He wants them to be encouraged and he is praying for their blessings. So for sure, given that context, we would know that while Tychicus is reporting to them, their hearts are being warmed up. Hindi ito sad reporting of unfortunate events, kundi a heartwarming report to end a letter. No, kaya nga ang series title or kumbaga header na lang, hindi naman ito series, a heartwarming ending. So it is because of the selfless concern ni Pablo para sa kanila. Kaya nga ang ating title sa message na ito is selfless concern for the brethren. It should be, we would understand Paul kung iisang tabi mo niya muna yung concern for others at sasabihin natin, Paul, wag mo munang intindihin yan. Wag mo muna kaming intindihin. Intindihin mo muna yung sarili mo, mag-meditate ka dyan, magpakalakas ka sa biyaya at sa knowledge ni Kristo upang makayanan mo yung iyong kalagayan. Kumbaga, kung tayo yun pa yung magiging advice natin. Paul, okay lang kami. Wag mo na kaming intindihin. Pero here, Paul is really wanting them to feel na may concern pa rin ako sa inyo. Kayo pa rin ang inaalala ko. In other words, makikita natin dito ang puso ng alagad ni Kristo. Sa kabila ng nakakalungkot na pangyayaring personal,
ay hindi mawawala ang concern sa mga kapatid sa iglesia. And that's the message na pwede natin kunin dito. In spite of dire circumstances, the disciple must not lose his concern for the brethren. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ang tunay na alagad ni Kristo ay dapat hindi maiwala ang kanyang pag-aalala at pag-aaruga para sa mga kapatiran. Pinapatunayan ng closing section na ito na kahit nasa mahirap na sitwasyon ng alagad, ay mananatili pa rin siyang nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid sa iglesia. Kung siya ay tunay na alagad ni Kristo, hindi lang ito para sa mga pastor. Ito rin ay, kumbaga, pagtanaw sa puso ng isang tunay na alagad na hindi siya selfish, na napakadaling pindutin yung trigger to be selfish. Isang pagsubok lang or matinding pagsubok lang, ang mangyayari is magiging myopic na yung kanyang view at ang titingnan niya na lang ay yung sarili niya at hindi ang iba. Pero ang message natin dito ay it should be this, that even in that great trial na meron ka, hindi dapat mawala ang iyong pag-intindi at pag-aalala at pagmamahal sa iyong kapatid sa pananampalataya. No, kahit na ang sobrang selfless, ito yung sitwasyon. Kahit na ang sobrang selfless at caring na mananampalataya, look sa atin or maybe tumingin kayo sa inyong lingkod, na kapag dumarating sa personal na pagsubok ng buhay, I'm not saying na ako yung sobrang selfless. Actually, I'm the least. Pero kung titingin tayo dito at meron tayong tinitingnan na sobrang selfless at caring na mananampalataya, pero kahit na pag dumarating siya sa matinding pagsubok ng buhay, ay nawawala sa isip yung pagmamalasakit sa iba. May pagkakataong ganon. Kahit na yung mas tinitingala nating mananampalataya, dumarating talaga sa punto na kailangan niyang tingnan yung sarili niya ng mas focus kaysa sa iba. Pero gusto kong linawin, hindi ko po sinasabi na wag nang intindihin or takasan ang mga sarili nating problema. Dapat lang naharapin ito dahil probidensiyo ito ng Diyos. Pero habang hinaharap natin yon, hindi pa rin dapat nito matabunan yung concern natin sa mga kapatid. Dapat mas nananaig yung concern ng kapatid kaysa sa atin. We still need to bear one another's burden as being commanded sa salita ng Diyos sa New Testament. And gusto pa rin natin dapat na maging pagpapala sa kapatiran. Whatever circumstances that we have, dapat ay maging kagamit-gamit yung circumstansya na yon, kahit na hirap ka, magamit yung circumstansya na yon for the benefit of others. Hindi yung pagka binanggit mo sa kanya, parang mas nalulose heart na rin siya, natatangay siya doon sa gloominess ng iyong kalagayan. We understand yung mga taong sobrang nagdadalamhati or may matinding pagsubok sa buhay na minsan in-encourage pa nga natin sila, okay lang, wag mo munang gawin ito, wag mo munang intindihin ito. We understand na diyan ka muna, magpalakas ka muna sa Panginoon at gawin yung mga dapat mong gawin bilang isang mananampalataya na nagdaraan sa ganyang pagsubok. Mag-pray ka for yourself, for strength, at ipagpe-pray ka namin. Minsan, ganun yung mga payo natin. Pero, ang exemplary na alagad ay yung kahit sa kabila ng mga ito, ay magpapatuloy na mag-care sa kapatiran. Because that is how Christ dealt or yung binata niya or binuhat niya lahat ng mga pagsubok niya dito sa lupa na ang iniisip ay hindi yung sarili niya kundi yung kapakanan ng mga makikinabang doon sa kanyang ginagawa. So, nawa ay maging pagpapala ang mensahe na ito sa atin na maging selfless tayo even on the moment na we can have the license to do so, na maging
selfish tayo. So, tingnan natin dito, how did Paul show his undying concern for Ephesians? Dalawang bagay. Una, personal updates that aim to cheer. And number 2, benedictional prayers that invoke favor. Tingnan natin yung una. Personal updates that aim to cheer. Dito sa verses 21 to 22, so that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I had sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. So dito sa binasa natin, kapansin-pansin na si Tychicus, sinend ni Pablo for 2 reasons. One is to report how Paul was doing, and number 2 is to encourage the church. And there is a strong connection doon sa dalawa na yon. Hindi lang yun dalawang bagay na magka-separate. Merong, kumbaga yung report na gagawin ni Tychicus ay ire-report niya in such a way na magiging encouragement ito sa iglesia. So, pinadala ni Pablo si Tychicus dito na kinomend niya bilang the beloved brother and a faithful minister in the Lord. Kasi nagkaroon ng malaking pitak. Ano yung malaking pitak sa puso? Kumbaga, parang nagkaroon ng space, deep space and warm space sa puso ni Pablo itong si Tychicus. Bakit? Kasi siya mismo ay na-encourage sa kanya sa panahon ng kanyang pagkakabilanggo. Bakit? Kasi sa Acts chapter 20 verse 4, we know from where Tychicus is. He is from Asia Minor, so malamang taga-Ephesus siya. Pero nung papunta si Pablo doon sa Rome, ay hindi nabanggit na kasama siya. Hindi rin siya nabanggit na kasama doon sa naka-experience going to Rome nung shipwreck. So, hindi siya from Rome talaga. So, malamang itong si Tychicus, naglayag siya mula sa Ephesus patungo sa Rome for just one purpose. And that is to be with Paul during these circumstances. Nandoon, pumunta si Tychicus doon para maging help kay Pablo. Sinadya niya, hindi ito parang nandun siya tapos nagkita sila ni Pablo. Hindi, pumunta talaga siya doon para siya ay tulungan or si Pablo ay matulungan. Kaya napakatindi ng pagmamahal at saka patotoo nitong tao na ito para kay Pablo. He is really a faithful na kapatid sa pananampalataya or minister in the Lord. Siya ang bearer ng 3 sulat ni Pablo and even maybe kung merong lost na letter to the Laodicea ay siya rin yung nagdala nun. So, we don't know kung meron talagang letter to the Laodicea or the Colossian letter ay gusto rin niya na mabasa ng mga taga-Laodicea. We don't know, pero napaka-faithful nitong tao na ito. Kumbaga, pinagkakatiwalaan ni Pablo si Tychicus na gagawin niyang mainam yung pinapagawa niya sa kanya. Kumbaga, parang this is my trusted friend. And I know na lahat ng gusto kong sabihin sa inyo ay sasabihin niyang lahat. Hindi niya ito dadagdagan, hindi niya ito pagkukulangin. Kung papaanong ano yung gusto kong, kumbaga ano yung pakay ko at yung tone ng aking boses sa pagre-report sa inyo ay ganun din ang gagawin niya because he is a faithful minister in the Lord and a beloved brother. Ikukwento ang lahat ang tungkol sa kalagayan niya sa bilangguan. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi po ito malungkot na pagbabalita. And yes, he will be factual, syempre. Sasabihin niya, marahil si Pablo ay ganito na, nakatanikala na nga, ay bantay sarado pa, araw at gabi ng mga gwardya ng Roma at naghihintay ng sentensya ni Caesar. Marahil sabihin niya, iniintindi ko rin paano ako haharap kay Caesar, ano yung magiging outcome pag humarap na ako sa emperador. Siyempre, Tychicus would be
magiging honest siya sa kung ano yung kalagayan talaga ni Pablo. Kung meron mang pag-aalala, meron mang agam-agam, sasabihin niya ito. Pero he will make sure na may encourage ang Ephesus sa balitang ito. We don't know kung ano yung ano exactly yung sinabi niyang everything. Ano yun? Pero dahil ang pakay ng pagbabalitang ito ay encouragement, for sure, bahagi ng everything na yon, ng report na yon, ay yung sinabi ni Pablo sa Philippians. By the way, ang Philippians ay prison epistle din. Binanggit kasi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 12 kung ano yung nangyari sa kanya doon sa bilangguan. Sinabi niya, I want you to know, brothers, that what has happened to me, yes, I am in chains. Nakakulong ako ngayon, but it really served to the advance of the gospel. At dahil doon, siya ay nagagalak. No? Paano man na-preach si Kristo, whether by pretense or in truth, I am so joyful because in every way, Christ is being preached. At sinabi niya, ito yung gusto kong mangyari, sabihin sa inyo, I want you to be joyful sa kalagayan ko. So gustong-gusto niyang, alam niyo si Pablo, napakaganda ng nangyari sa kanya. Kasi gustong-gusto niyang pumunta sa Rome para ipangaral si Kristo bilang isang free man. Yun talaga yung pangarap niya. Makapunta sa Rome, makapag-preach doon, pero hindi niya inisip na siya ay mapupunta doon bilang isang bilanggo. Pero dinala siya doon ng Diyos sa kanyang providensiya bilang isang prisoner. Para sa iba, ito ay malaking discouragement sa ministry at tiyak na nag-aalala ang Ephesus sa kanya. Dahil alam nila na dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Gentiles, kumbaga, part ng kanyang predicament ay yung ministry niya sa mga Gentiles and they are part of them. Kumbaga, sila ang dahilan bakit nakakulong si Pablo ngayon. Kaya nag-aalala talaga sila at parang marahil merong konting guilt. Paano na kaya si Pablo? Sinisisi niya kaya? Tinatapon niya na kaya? Or kaya nagsisisi na kaya siya, bakit siya naging preacher of the gospel to the Gentiles? Kaya nung malaman nilang nagagalak pa pala si Pablo sa nangyari sa kanya, dahil hindi nagapos ng tanikala ni Pablo ang ebanghelyo. Kumaga, yes, he is in chain, pero the gospel is so much free. So free. Mas nag-flourish pa rin ang ebanghelyo during his imprisonment. Nais niyang ma-encourage ang puso ng mga mananampalataya sa ulat na yon. And we can draw there a principle na yung pagkwento sa iba ng sariling problema na may galak sa Panginoon ay pagmumula ng encouragement. And that's the point. Communicating our personal trials with joy in the Lord brings encouragement to others. Yung pagbibigay ng sariling patotoo, that you are having this trial sa buhay mo and yet you are filled with joy in the Lord, it brings encouragement to others. So, gusto ko lang magbigay dito ng paglilinaw kasi yung pagko-communicate na ikaw ay joyful during trials, pwedeng merong nuance yan ng uplifting or kumbaga parang self-promotion na gusto mo lang ipakita, you're the elite. Gusto ko lang magbigay ng paglilinaw. Ang pagkukwento na may joy tayo sa gitna ng problema ay hindi para ipakitang magaling tayong magdala ng mga ating sari-sariling suliranin or para lumabas na elite tayong Kristiyano. Kasi pag ganon ay para sa sariling promotion yung ating ginagawa. Ang text natin ay napaka-others-oriented. Diba? Nakadesign yung report ni Pablo para mag-build up ng iba, hindi i-build up ang sarili niya. So, I think we need to be careful sa pagkwento ng ano yung nangyayari sa atin, lalo na kung i-emphasize natin yung virtues na meron tayo, lalo na yung joy during
suffering kasi napaka-tricky ng ating puso pagdating dito. Minsan, hindi natin masabi kung yung personal testimonies natin ng joy amidst trial ay pagyayabang na ba or really aiming to encourage others. Diba sabihin mo, alam mo, ang tindi ng problema ko pero salamat sa Panginoon kasi meron pa rin akong kagalakan. Minsan, pag sinasabi natin yon, hindi natin ma-distinguish, ako ba ay tinataas ko ba yung sarili ko or gusto kong i-encourage talaga itong tao na ito? Gusto ko bang humanga itong tao na ito sa akin or humanga ang taong ito sa biyaya ng Diyos at magkaroon din siya ng ganong joy and hope during the discouraging moments din ng kanyang buhay. Kaya dapat maging maingat tayo dito. At isang paraan nga para maiwasan yung pagyayabang dito ay yung make sure natin na yung joy na mayroon tayo ay joy in the Lord. Kaya nga binanggit natin dyan yung joy in the Lord. Ano yun? Yung joy in seeing what the Lord is doing in you through those circumstances. Alam mo na hindi ito dahil magaling ka, kundi merong ginagawa ang Diyos sa atin through that in circumstances at naging malinaw sa'yo. Ano yung mga bagay na ginagawa ng Diyos doon? You need to emphasize itong mga ganong bagay na this really comes from the Lord. So para maiwasan natin yung pagtataas ng sarili. Gusto ko rin linawin po yung pangalawa. Hindi rin po ito pagtatakip ng ating mga sariling kahinaan at pagbubuhat ng mga, pag binubuhat mo yung sarili mong suliranin, para bang tinatakpan mo yung tunay na kalagayan ng puso mo na mahina ka rin pala. Hindi ito parang pagtakpan. Parang hindi nila makita papaanong mahina ka rin pala. I hope we can still sympathize with those who weep and mourning in their trials kasi amidado tayo na tayo man ay nagdaan sa ganoon. Nangyari lang na sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng joy amidst that trial. Kumbaga, maaari nating sabihin ito. Alam mo, naiintindihan kita kasi ganyan din ako dati. Akala ko rin wala nang pag-asa. Huminto na nga ako mag-pray eh. Pero napahiya ako nung biglang pinakita ng Panginoon, ito pala yung plano niya. Meron pala siyang ibibigay na magandang bagay sa akin dito sa bagay na ito, pero huminto ako manalangin, nakakahiya, pero nalulubos yung aking pasasalamat, pero nandun yung aking pagkapahiya kasi nawalan ako ng confident. Kaya pwede natin sabihin, every time ngayon na magkakaroon ako ng pagsubok, yes, naapektuhan pa rin ako, pero hindi na yung parang walang joy at walang hope. I am confident that this will turn out for my good. Sa kabila ng pag-aalala sa mangyayari, meron pa rin akong confidence that it will turn out for my good. Nag-aalala ako sa magiging physical na toll nito sa akin, itong mga problema na ito, pero hindi ako mag-aalala doon sa mga spiritual na mga bagay na ibibigay ng Diyos sa akin. So in that way, hindi mo pinagtatakpan yung iyong sariling kahinaan. Kaya yung pag nagkukwento tayo ng ating mga sariling trials na meron tayong joy, huwag nating gawin ito na parang, sige na nga, hindi ko papahalata sa kanyang mahina ako. No, hindi yun pagtatakip ng kahinaan. Kaya I hope na katulad ni Pablo, we learn to turn our own problems into others' encouragement. No, whatever na parang discouragement sa atin, we can turn that by the grace of God para maging encouragement sa ibang bagay. And one thing to do that is to yung makita ano yung plano ng Diyos dito, ano yung mga bagay na lalabas mula rito or na-experience mong mga graces na lumalago sa iyo during that trials. So wag mong ikwento yung puro sakit lang. Wag mong ikwento yung puro pagtitiis lang. Dagdag dito. Ikwento mo, nagtitiis ka, nahihirapan ka, pero dagdag dito ay ikwento mo rin yung mga blessings na hatid ng mga sufferings na yon, just like Paul.
Just like what Tychicus is doing. Wag sana nating pekein din ito na magsasabi tayo na okay lang tayo, we have this joy, pero hindi pala totoo. Sana makita talaga natin na all things are working together for our good. At least we are hopeful. Hindi pa man natin nakikita at the moment. We are hopeful and we are really trusting the Lord sa kanyang mga salita. So I want to challenge you. Learn to see for yourself the good side that God intends to provide in every trials for it to be a blessing for others. Matuto kang tingnan sa sarili mo yung magandang naisin ng Diyos na gusto niyang ilabas sa bawat pagsubok ng buhay. Meron naman palagi sa every pain and trials na pagdaraanan mo, ibibigayan ng Diyos for your good. We just don't know it yet. Maaring hindi mo ito nakikita sa kasalukuyan, pero i-expect mo na gagawa ang Diyos ng mabuti mula sa circumstansyang meron ka ngayon. Hindi alam ni Joseph, di ba? Kung si Joseph ang titingnan natin, hindi niya alam na yung pangit na karanasan niya na binenta siya ng kanyang mga kapatid at napunta sa Egypt, nahiwalay sa kanyang pamilya, ito pala ay para i-preserve ang lahi ng Diyos para magtuloy-tuloy yung redemptive plan ng Diyos sa humanity, sa kanyang mga tao. Ganon din si Ruth. Hindi niya alam na yung sobrang kahirapan ng pagiging widow ay magiging way para ipanganak niya kay Boaz si Obed. Kung hindi namatay yung kanyang unang asawa, yung anak ni Naomi, hindi niya naman magiging asawa itong kinsman redeemer na ito, na si Boaz, doon pala lalabas yung lolo ni David, na si Obed. I have said that kanina, pero yun pala yung plano ng Panginoon. Ganito din, hindi alam ni Pablo na babalik ta rin ng Diyos yung kalagayan ni Pablo sa kulungan. Paano mababaliktad? Ang sistema kasi ay nakatanikala si Pablo sa mga Roman guards. Pero, ang totoo pala, yung mga Roman guards ang nakatanikala kay Pablo kasi wala silang takas. No? Habang sila ay nakatali kay Pablo, si Pablo naman, alam mo, si Kristo namatay sa krus. Alam mo, si Kristo hindi lang para sa mga Hudyo. Siya rin ay para sa mga Gentiles na katulad mo. At ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas, kaya namatay si Kristo. So, akala ng mga tao, si Pablo ang nakatanikala sa mga gwardyang ito, pero ang totoo, cornered sila ni Pablo. And most of them got saved, and eventually some of Caesar's household will be saved at magiging part ng iglesia. So wag mong ituon sa problema lang ang iyong paningin. Tingnan mo yung blessing na lalabas mula rito. So tingnan mo, ano ba yung pwedeng mangyari dito? It may be graces na matututunan mo, di ba? Sa Romans chapter 5, verse 3 and 4. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, endurance produces character, character produces hope. Itong mga bagay na ito ay lumalabas because of these sufferings. So sa tuwing haharap ka sa problema, ay magkaroon ka sana ng joy by seeking to know. Ano kaya yung gustong ituro ng Diyos sa akin mula dito? Hindi yung pagrereklamo, Lord, bakit ako pa? Kundi, Lord, ba't mo binigay ito sa akin? What do you want me to learn from this? It may be that God also wants to overwhelm us in His future blessings. Bakit ka binibigyan ngayon ng problema? Kasi gusto niya na yung ibibigay niya sa'yo in the future magiging overwhelming. Maaring katulad ni Ruth, sinasanay tayo ng Diyos na magtiis sa kasalukuyang kahirapan upang sa oras na ibuhos niya yung pagpapala sa atin ay magiging sasabihin niya, I lost this man, but now I have a blessing that to me, it cost more than 7 sons. Na parang overwhelming. Ang dami.
ang laki sobrang laki ngayon nung tingin niya doon sa blessing na binigay ng Diyos after a long period of trials. Katulad sa, 'di ba, pag nagbi-build tayo ng dam, unti-unti tinataasan natin. Umaapaw ang tubig pero konti lang. Tapos taasan pa rin natin until such time na bibigay yung dam na yon. Ang mangyayari is sobrang overwhelming yung ragasa ng tubig, and that's the grace of God. Ganyan ang blessing ng Panginoon. Minsan, tinitipid niya. Hindi para maging kawawa ka, kundi para pagdating ng panahon na ibibigay niya yung blessing bagsak at bumubuhos at rumaragasa yung blessing ng Panginoon sa atin. Maaring ganon ang kalooban ng Diyos. Bakit kami mga problema ngayon? He wants you to appreciate what He would do in the future. Ganyan si Kristo. Tiniis niya yung pagsubok ng pagkakatawang tao, yung kahihiyan at yung kamatayan sa krus dahil may kagalakang naghihintay sa Kanya. Meron siyang hinihintay na kagalakang pinangako ng Ama sa Kanya. At ano yon? Ito yung mga tao na maliligtas sa pamamagitan ng Kanyang gagawin. We can see that in Hebrews 12:2. Doon sa preacher ng Hebrews, writer ng Hebrews, gusto niya na magbigay ng mga heroes of faith, and on top of them all, si Kristo, ang ultimate hero of faith. Siya yung pinaka dapat nating tingnan. Sinabi niya, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that is set before Him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. He endured all of those things because meron siyang joy na nakikita. And that is the kingdom composing of those believers na magbe-benefit sa lahat ng gagawin niya sa kanyang humiliation. So, nawa ganun din tayo. Huwag lang tayong tumingin sa kasalukuyan. Tumingin tayo doon sa joyful end wherein ini-intend ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya tanggalin natin ang self-pity sa panahon ng ating mga problema. Makita natin yung brighter side ng cross at ng providence ng Diyos. At doon tayo magiging source ng encouragement ng ating mga kapatid. Alam niyo, isa sa pinaka nakaka-encourage na patotoo na narinig ko ay yung sinabi sa akin ng isang babae na sobrang hikaho sa buhay. Na-meet ko itong babae na ito na nakatira siya sa bahay na hindi tapos. Pag umuulan ay tumutulo yung bubungan, and then invalido yung kalahati ng katawan na dahil na-stroke siya. Meron siyang patotoo na ganito nung binibisita ko siya. Sinabi niya, nakakahiyaman pero she is calling me pastor nung panahon na ito. I dread yung tawagin na pastor, lalo na ngayon nasa reform tayo, and ka-attend lang natin kahapon ng pastoral ordination, ibang pagiging pastor. So, but on those time, this woman is calling me a pastor. Sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ganito ang nangyari sa buhay ko. Sabi niya, kasi kung marangya pa rin ang buhay ko ngayon, wala akong sakit. Tapos mayaman pa rin ako, hindi ko sana kayo pinapasok sa bahay ko nung kumatok kayo. At hindi ko sana narinig ang tungkol sa kay Kristo. Alam niyo, kasi itong tao na ito, mayaman to, maraming property. Kasi ang negosyante siya. Siya yung nagdi-deliver ng maraming mga lechon. 50 heads a day ng mga baboy ang kanyang, 50 na baboy everyday ang kanyang kinakatay at dinidistribute sa Kamaynilaan. Kaya sabi niya, ang patotoo niya, nung araw na yon, pag ako ay umuuwi, yung bag ko puno ng pera yan, sasambulat ko yan sa bed namin at yung mga anak ko, bibilangin yan. At yung iba, wala nang audit, kukuha na lang ng pera. Kung ganon ka dumating sa panahon na yon, hindi ko kayo patutuloyin.
Pero nagpapasalamat ako sa kalagayan na ito, sabi niya. Na meron ako ngayon, napakahirap ko ngayon, na-stroke ako, nalugi ako sa aking negosyo na yon dahil narinig ko ang tungkol kay Kristo. Kaya at hanggang ngayon, nandun siya at nagpapatuloy sa paglilingkod. So, don't waste your problems. Use it to cheer others, to press on for the glory of Christ. Use it to cheer for the glory of Christ. I'm sorry for being emotional. Number 2, benedictorial prayers that invoke favor. Dun sa verses 23 to 24, peace be to the brothers and love with faith from God, the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be to all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Pansinin natin that Paul ends his letter with a twofold benediction, which are prayers that God would bless them even more. Gusto kong doon yung even more. Kasi yung mga pagpapalang binanggit niya dito ay mga naging importanteng concept na sa sulat na ito. At ito yung mga bagay na binigay na ng Diyos sa kanila. Dahil product ito ng kanilang union with Christ. Yung unang prayer niya na yung Father and the Son would bestow peace, love, and faith upon them. Yung tatlo na yon already nandun na sa kanila. But still, Paul is praying for them na magkaroon sila ng mga bagay na yon. Yung peace para kay Pablo, si Kristo ito. Si Kristo ang kanilang kapayapaan dahil yung dugo ni Kristo ang naging dahilan bakit sila nailapit sa Diyos. At itong peace na ito rin yung nag-unite sa lahat ng mananampalataya. We saw that in chapter 2. Jews and Gentiles now, wala nang partition between them dahil nga may peace na sila because of the blood of Christ. So kung ipagpe-pray niya na magkaroon sila ng peace, ang ibig sabihin nun is, this is an ongoing, deeper experience of that peace. Gusto niya mas madagdagan pa. Gusto niya mas maintindihan niyo pa how that peace works. Hindi lang sa between God and you, but between each other. So, and then yung love ni Kristo ang isa sa naging major focus ni Pablo sa sulat na ito, di ba? Sinabi niya, I pray na maintindihan nyo ano yung lawak, ano yung taas, ano yung lalim ng pag-ibig ni Kristo towards us. Di ba? At yung love din na ito, yung sa kapatid ang kasama sa mga bili ni Pablo, di ba? Sinabi niya, walk in love sa sa chapter 5. So, anong sinasabi ni Pablo dito? Yes, you have that love, you understand that already, pero gusto ni Pablo na mag-grasp nila yung abundance ng pag-ibig ng Diyos sa kanila at mag-umapaw ito sa pag-ibig ng mga kapatid. And then yung faith. Alam natin, yung faith na ito from chapter 2, ito yung naging instrumental cause ng kanilang kaligtasan. Pero nais niyang mas lumago pa sila rito. And then yung second prayer, yung blessing of God's grace. Ito ang pananalangin, ito ay pananalangin na magkaroon ng endless supply ng grace sa kanilang buhay. Endless supply ng grace. In other words, Paul is not asking new things for them, but those spiritual blessings they already have. That it will continue and it would flourish even more. Given yung personal physical predicament ni Pablo, ay nakakamangha na hindi physical blessings yung hiniling niya para sa kanila. Kumbaga parang, ito yung dapat na nag-overwhelm, ay yung overwhelming na focus ng kanyang isipan. Physical, physical, physical. Bakit? Kasi he is in chain. Ang lahat ng iniintindi ko, physical dapat. So, kung ang mag-iisipin ko patungkol sa ibang mga tao, pwedeng overrule pa rin na prinsipyo is, or mga kaisipan is yung mga patungkol sa physical. But Paul here ay sinasabi niya, ang prayer ko sa inyo, hindi physical things, but things that would really last and things that would really matter sa eternity. And that is yung mga spiritual na mga pagpapala. So, real concern can be seen in a desire to see spiritual graces flourish in the brethren. If you really want
na may pakita, you have a concern sa kapatid. Yes, maganda na pag-pray na maging successful siya sa buhay niya. Pero ang pinaka-real na concern ng isang tunay na mananampalataya ay lumago siyang spiritual. Yung spiritual growth. Sa makikita ito sa pagpe-pray na sana magkaroon ng deeper appreciation ng kapayapaan mula sa Diyos at magkaroon din ng kapayapaan sa bawat isa. Yung bang hindi tayo natutuwa or na-entertain sa mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan. We want peace to flourish in every one of us na parang gusto nating i-arrest agad kung merong animosity, gusto nating i-check agad yung mga puso na parang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Gusto natin ma-check lahat yan because we want na lumago ang bawat isa sa kapayapaan. Ito din ay pagpe-pray na sana yung pag-ibig ni Kristo ang magtulak sa atin para mas lalo nating mahalin ang bawat isa. Yung matuto tayong takpan ng pag-ibig ang mga kanya-kanya nating mga kanya-kanyang pagkakasala ng ibang mga tao sa atin. Yung kayang takpan ng pag-ibig, takpan natin. Hindi na kailangang palakihin pa. Pero matuto din tayong mahalin ang ating kapatid to the point na kaya natin siyang sabihan ng mali niya in a gentle but firm manner. Gentle, hindi ka nang sasakit ng damdamin na parang gusto mo na hindi na siya makabangon. You want to be gentle with all caveat na pwede mong sabihin sa kanya. Pero with all the firmness na sabihin mo, mali yung ginawa mo. And you need to repent of that. So, that takes great love para gawin yon. Ito rin ay makikita sa pananalangin na sana tumibay ang bawat isa sa pananampalataya upang yung ating faith magiging backbone natin that we can carry all our burdens at nang meron pa rin tayong confidence sa Diyos. Dumadaan sa problema pero matatagang pananampalataya dahil may confidence sa gagawin ng Diyos. E nawa rin, manalangin tayo na bigyan tayo ng endless supply ng biyaya ng Diyos para patuloy nating magawa ang ating mga gampanin sa kaharian ng Diyos. All those things are graces. All those things are spiritual things na dapat ipanalangin natin if you really have this concern for our brethren. So I want to challenge you. Help the brethren in their Christian walk by praying for more spiritual blessings in their life. Malaking tulong na po ang pananalangin para sa spiritual na pangangailangan ng kapatid. No? At kung meron man, at alam ko, may mga tao na nagpe-pray ng ganito sa bawat isa sa atin at maging sa inyong lingkod. Some of them nagsasabi, some of them, alam ko, hindi nagsasabi, ngunit nananalangin ng taimtim in their closet na sana lumago pa itong brother na ito, na sana gamitin pa rin siya ng Panginoon in the kingdom. Nawa ay magtulungan tayong lahat. Let us pray for everyone. Malungkot sana tayo sa mga spiritual decline na nakikita natin sa ating mga kapatid. Pero nagiging masaya tayo sa mga spiritual achievements nila. Pag mas nagmamature sila, we praise God. And we pray for more para sa kanila. Okay, nagmamature itong tao na ito. I want to pray na sana magmature pa siya even more. So, pati si Kristo ay nanalangin para kay Pedro, di ba, na hindi mag-fail yung kanyang pananampalataya during severe trials. Sinabi niya, Satan, dinidesire niya na ikaw ay pabagsakin, but I have prayed for you that your faith will not fail. And when you have, and kapag natapos ito, strengthen your brethren. Meron pa ring pag-asa doon sa prayer na yon na God will still use itong si Pedro kahit na siya ay magpe-fail. So, and then sa high priestly prayer ni
ni Kristo. Christ is still praying for us to be one and to be holy in this world, to be kept from temptation and from wandering in this world. Ganito niya tayo kamahal. Hindi siya natutulog, bagkos ay laging gising para ipanalangin tayo. He wants our spiritual maturity. So, kung mayroon mang tao na dapat ay maging magkatunggali sa ministry at hindi na naising makita mag-flourish ang ministry ng isa't isa, yun ay dapat sila Wesley at si John Wesley at saka si George Whitefield. Bakit? Kasi magkaiba sila ng theology. Si John Wesley, isa siyang Arminian, si Whitefield, Calvinist. Alam natin na ang hirap magsama ng ganito. Pero, naging matalik silang magkaibigan at nagtulungan sila sa maraming evangelistic meetings. They have this common goal, to preach the gospel. And minsan may mga arguments, mga pagtatalo, pero hindi naging hadlang yung kanilang theology para magkaroon ng ganitong mga revival ng panahon nila and magkatuwang sila doon sa mga bagay na yon, yung mga evangelistic meetings na yon, mga revival, nagkaroon ng mga maraming mga converts ay joint effort nila yung karamihan na yon. Pero alam nyo, kumbaga, siyempre, magkaiba ng theology, maintindihan natin kung yung isa ay sasabihin na dapat mas lumago siya sa ganitong larangan ng theology. Tapos, kumbaga parang mas maungusan ko siya kasi ako yung may ganitong theology. Dapat ako yung mas madaming mga magagawa at ako yung mas lumago. Pero tingnan niyo kung paano tiningnan ng dalawang ito yung isa't isa. Si George Whitefield, ganito yung tingin niya kay John Wesley. May minsan nagtanong kay George Whitefield na being a Calvinist, itong tao na ito, iniisip niya siguro unsaved dun si John Wesley at iniisip din siguro itong nagtatanong na ito na ganun din ang iniisip ni George Whitefield kay John Wesley. Ang tanong niya is, would you expect na makikita mo si John Wesley sa langit? Sabi ni George Whitefield, I fear not. Parang hindi ko siya makikita. Kasi sobrang lapit niya sa throne at tayong lahat nasa malayo. So, hindi makikita. So, mas malapit pa pala. And then, papaano naman si George Whitefield, papaano naman yung pananaw niya doon sa ginagawa o kaya doon sa paano niya sinusuportahan si George Whitefield. Alam niyo, nung namatay si George Whitefield, ang nag-preach sa funeral ay si John Wesley. At inalala niya yung effectivity at contributions ni Wesley sa kaharian ng Diyos or ni Whitefield sa kaharian ng Diyos. And these people supported each other and apparently wanted the other's growth and success. At ganun tayo. Hanapin natin yung success ng spiritual ng ating kapatid. No matter what difference na meron tayo. Nawa ay ipag-pray natin yung mag-flourish siya sa mga graces na ito. So, may we learn to seek others' spiritual growth. So, I want to conclude itong preaching na ito and even ang ating series sa Ephesians. The gospel is the only reason why a person can be caring for others while he himself suffers. Let's pray. Lord, we are grateful and thankful sa mga pagpapalang pinagkaloob niyo sa amin through your letter to the Ephesians. And we pray na hindi masayang ang lahat ng aming mga pagsubok na marahil kahit na kami ay dumaranas nito dahil sa mga pagpapalo o kaya ito man ay pagsubok sa amin, nawa ito ay magamit para maging patotoo na makakapag-encourage sa ibang mga tao. Tulungan mo kami to really be Christ-like even in the severest of the trials na pwede naming
makuha mula sa iyong providencia. Maraming salamat po. Tulungan mo kami sa application ng lahat ng mga natutunan namin sa series na ito. Tulungan mo kami to look forward to more things to learn from your word sa mga susunod naming mga pag-aaralan. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.